Sa gabi pong ito, nais kong magsalita sa paksang Getting Deeper with the Holy Spirit. Alam po ba natin kung ano yung mahal ng Holy Spirit, what the Holy Spirit loves? Sa Psalm 51 verse 11, basahin ko po sa New Living Translation. Ang sabi po dito, "Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me." Dito po sa ating PowerPoint, ang sabi niya, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." Tayo po'y sumandaling niyo mo ko at manalangin. Maraming salamat sa presensya po ninyo, banal na Espiritu Santo. In your presence, there is miracle. In your presence, there is strength. Sa presensya mo may lubusang kagalakan. Sa presensya mo'y mayroon pong kagalingan. Sa presensya mo'y mayroong empowerment. In your presence, there is great blessings. Kaya Lord, Holy Spirit, have thine own way. Ma-bless po ang bawat isang kasama kong sumasamba sa iyo sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pong Psalm 51 verse 11 ay panalangin po ni David. Dahil si David sa punto ng kanyang buhay na kahit malapit siya sa Panginoon ay parang nakalimutan niya na kailangan niyang irespeto ang presensya ng Panginoon. Una, maliit lang yung nagawa niyang kasalanan. But alam po niyo, yung kasalanan, magkakadugtong yan. One sin will lead to another. Yung maliit, palaki ng palaki. At nagsimula yan doon sa dapat nasa labanan si David. Abay, hindi siya sumama sa labanan at nagpa-relax siya. Naglakad-lakad siya at nakita niya si Bathsheba na nagtitake ng bath. Si Bathsheba. Ewan ko ba naman kung anong klaseng mga banyo sila doon. Abay, nakita niya. Pinanood niya. At pinagnasahan niya. So, si Bathsheba ay nagkaanak siya sa kanya. At dahil doon sa kanyang kasalanan niyan, pinagtakpan na niyang pinagtakpan. At para yung asawa niya, hindi sila mabuking, pinauwi niya. Para masipin. Ay, ayaw. Sabi nung lalaban tayo, wala munang relax. Boss, sabi niya. Naku, paano ko kaya matatakasan ito, sabi niya. O doon sa commander niya, pwede bang yung asawa niyang si Uriah, pag meron kayong susunod na labanan, ilagay mo siya doon sa pinakauna. Para una siyang tama ng pana o sibat. At ganun nga ang nangyari. Namatay si Uriah dahil sa kagagawan ni David. Hindi po ba kabaliwan yan? Minsan yung tao, pag matinot, nagkasara, parang baliw. Ano pa naman yan? Hindi po ba nabubulag sa katotohanan? Nagising lang po siya nung makomprontang mali ang kanyang ginawa. Ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Nang ma-realize niyang siya ang nagkamali, ito yung panalangin niya. Ito yung iyak niya. Dahil sa panahon siya'y nagkasala, hindi na niya na-enjoy ang presence ng Panginoon gaya ng dati. Si David, pagka siya'y nagpupuri, sumasayaw pa eh.
Si David, pagka siya'y umaawit, yung mga demonyo naglalayasan. Nawala lahat yun. Wala na siyang pananabik sa pagsamba. Wala na siyang pananabik sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi na niya narespeto ang presence ni Lord. At ang sabi niya, cast me not away from thy presence. Siguro sa sobrang lungkot niya, sa sobrang tindi ng kanyang pagkakaunawa na na-realize niya na ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay ang presence ng Panginoon, sa tingin ko nung nag-pray niya to, pasigaw at paiyak eh. Maring ang sabi niya, Lord, God, wag mo ako kilayo sa presensya mo. Wag mong alisin ang Holy Spirit sa akin. Maring nakaluhod pa siya o maring sumisigaw, cast me not away from thy presence, O God. Take me not away from the Holy Spirit. Ang Diyos ay Diyos po ng kahabagan. Na-restore po si David. Pinatawad. Nagbalik yung kanyang intimacy sa Panginoon. Kaya nga, kung mababasa niyo sa Book of Acts, ang description sa kanya, David, a man after God's own heart. Hindi sinulat doon, David, the adulterer. David, the murderer. Walang David na pasaway, walang ganon. David, a man after. Grabe yung grace ni Lord, amen? Basta magbalik ka lang sa Kanya. Isuko ang pagkakasala. He will restore you into joyful fellowship with the Lord. Kaya nga napakahalagang magkaroon din tayo ng ganong paggalang, pagpapahalaga sa presensya ng Holy Spirit. Alam po nyo, yung sasakyan ko po maganda eh. Maganda yung sasakyan ko kasi pag yan, hindi nasara ng mabuti yung pintuan sa likod. At ipapaandar ko, mag-a-alarm yan at doon sa makikita mo, yung kung anong hindi naayos. So, aayusin mo muna. Isasara mo ng mabuti yung pintuan. Pag yan umandar, hindi ka naka-seatbelt, mga few seconds, magsasound yan. Pag hindi ka pa rin nag-seatbelt, yung sound, lalakasan niya, lalakas. Pag hindi mo pa rin pinansin at hindi ka pa rin nag-seatbelt, hoy, gaganon na siya. Seatbelt! Ikaw, ang ganda ng mga sasakyan ngayon. Wala na po yung huli. Wala na yung hoy, seatbelt. Ako na lang yun. Sabi ko, ang ganda ng sasakyan ito. Kumbaga, meron siyang technology na it will keep you safe. Pag yung handbrake niya, nakataas, nakalimutan mo, konting andar lang, mag-a-alarm na yon. Pag hindi mo pinansin yon, nag-drive ka pa rin, sira yung handbrake. Sabi ko, pwedeng pwedeng gawin sa intimacy sa Holy Spirit. Na kung magiging sensitive tayo sa Kanya, at i-honor natin siya sa ating buhay, iiwas niya tayo sa aksidente. Iiwas niya tayo sa maling desisyon. Iiwas niya tayong lumayo sa pagkakasala. Kapag konting pagkakamali pa lang, ay you will be sensitive na nagigrieve, hindi ka na magiging masaya, at i-correct mo yung sarili mo. Na-enjoy mo yung the Spirit will guide you into all truth. Maiiwasan mo yung mga maling desisyon, mga maling tao.
If we will honor the Holy Spirit, we will be continuously submitted sa Holy Spirit. Sabi nga nang nabasa ko, we have the most powerful force in the earth inside us. And that is the Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Bible, be filled with the Spirit. Walk in the Spirit. Live in the Spirit. Nasa atin yung lahat ng kailangan para mabuhay ng matagumpay, mabuhay ng masaya, mabuhay ng fruitful, mag-multiply. If we give honor, we will love the Holy Spirit. Ang tanong is, what the Holy Spirit loves? Ano ba yung gustong-gusto ng Holy Spirit? Nahawa na po ba tayo sa gustong-gusto ng Holy Spirit? Kung alam na alam mo kung anong gusto ng asawa mo dahil mahal mo siya, di ba mas mahal natin si Lord because we love God with all of our heart, with all of our soul, with all of our might. Tignan po natin, meron po akong 65 points. Nagsilang tayo ngayon, kapatid. Umpisa natin. Point number 1. What the Holy Spirit loves. Okay? The Holy Spirit loves when we worship Jesus. John 16:14. He shall glorify me, sabi ni Jesus, for he shall receive of mine and shall show it unto you. Kaya kung titignan natin, sa Revelation, grabe ang ginagawa sa lahat yung mga anghel, sumasamba sa Panginoon, day and night. Tayo'y tinawag to worship God in spirit and in truth. Sa lahat ng gathering, ng fellowship, meron mo ng worship before preaching the Word of God. Bakit? The Holy Spirit loves to glorify Jesus. We're created to worship the Lord. At kanina, grabe, naobserbahan ko po kayo. Kayo po ay talagang active worshipers. Buhay na buhay ang pagsamba po ninyo. Hindi patay na pagsamba, kundi talagang active. May fire ang pagsamba nyo. You really love worship. You are worshiper. Congratulations! Amen! Talagang hindi lang kayo umaawit, talagang sumasamba, pumapalakpak. You sing songs from the heart. And the Holy Spirit loves that. Bali po, andyan ngeta masanting boses. Pero yung puso mo magpasalamat siya kang Lord, anting dyan na ng Holy Spirit, kanta. Minsan, nag-worship po kami. Ba't yung kasama ko, narinig niya ako, wala daw ako sa tono? Sabi niya, wag mo na akong pansanin, worship. Kanya-kanya na lang, sabi ko. Pag nagwo-worship kayo, wag niyong pansanin yung katabi niyo para maging God-conscious kayo, hindi man-conscious. Hindi naman siya ang piniplease niyo, si Lord naman ang piniplease niyo, di ba? Todo mo. Minsan nga si Stephanie sumasamba. Tapos dahil she's not feeling well, sabi niya, na-tempt siya na wag na magtaas ng kamay at mag-fall back na lang. Pero nangusap daw si Lord sa kanya, yan ba ang best mo? Nga no. Ito, binibigay ko. Tumayo siya, tinaas ang kamay at nag-worship siya, gumaling siya. Alam po niyo, during the time of worship, may milagrong nangyayari. Although hindi natin yan hinihingi kasi ang worship, tayong bumibigay. Tayong nagbibigay. Tayong nagbibless kay Lord. We express our love. We honor the Lord. We worship the Lord. We glorify the Lord. We enjoy the Lord. And the Lord enjoys us. Dahil pipiliin natin, kahit hindi maganda yung pakiramdam, tatayo at magtataas ng kamay. Pipiliin natin magiging active at hindi lang tayo aawit ng basta song, kundi from the heart, nanamnamin mo. Kasi para kay Lord yan. Ayaw mong magbigay na walang buhay. Ayaw mong magbigay ng konti. Ayaw mong maging maramot sa pagpapadama ng pag-ibig kay Lord. Lord, sumasamba na rin lang ako. Ito, todo ko na. Hallelujah. And I believe
you will be healed. Nung kung hindi man gumaling, napakita mo kay Lord na kahit you're not totally 100% well, sumamba ka pa rin sa Panginoon. Why? Because the Holy Spirit loves worship to Jesus Christ. Pangalawa, the Holy Spirit loves when we respond to His leading. The Holy Spirit loves when we respond to His leading. Sa Romans 8 verse 14. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sa Galatians chapter 5 verse 25, if we are living now by the Holy Spirit, let us follow the Holy Spirit leading in every part of our lives. Alam po niyo, meron po akong sasabihin sa inyo, sa atin lang, huwag niyong ipagsasabi. Okay po ba? Hindi ko na sasabihin. Hindi. Minsan isang araw, just last month, parang meron akong hindi nagustuhan doon sa naging actuation ng aking asawa. So medyo, every night kasi nag-good night kami. May good night kiss. Ba nahiga na siya, wala pang good night kiss. Sabi ko, hindi kong ayaw mo, wag. Abay na ano ako na, grip ako. Oh, ano yan? So, hindi ako tumayo, sabi ko, sweet, good night. Sabi ko, abay tumayo siya at hinalikan niya ako. Sometimes, maliliit na bagay, but if we will ignore yung leading ng Holy Spirit, nasasanay ka lang na huwag sundin ang guidance, yung leading, yung impression ng Holy Spirit, masasanay ka doon at unti-unti, hindi mo na mare-recognize ang voice ng Holy Spirit. Kaya napakalaga, araw-araw, nagpapatuloy po tayo doon sa pag-obey sa Holy Spirit. Kaya nga, walking in the Spirit denotes continuous obedience to the Holy Spirit. Walking means it's a continuous infilling of the Holy Spirit. Pangatlo po, the Holy Spirit loves when you repent, when He convicts you. Sabi sa John 16 verse 8, and when He is come, He will reprove the world of sin and righteousness and of judgment. Meron pong pagkakaiba ang conviction at saka condemnation. Conviction is specific, condemnation is general. Halimbawa, conviction says, you spoke harshly to your wife. Holy Spirit yun. Condemnation, you are a worthless husband. Sa demonyo yun. Conviction attacks the issue, condemnation attacks the identity. Conviction is from the Holy Spirit, condemnation is from the devil. Conviction gives you hope, condemnation makes you hopeless. The Holy Spirit convicts, but the condemnation is opposite. It will make you feel like you can't change. Conviction leads to repentance. Condemnation leads to remorse. Pangapat po, the Holy Spirit loves when you are kind to people. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30 to 32, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tingnan niyo yung kasunod.
nung hindi mo dapat i-grieve ang Holy Spirit. Lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, mga mag-ali at mag-alis nawa na sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa at mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Dito sa verse na ito, there are 6 things the Holy Spirit nagigrieve. Ano yon? Una, yung bitterness, tapos rage, anger, harsh words, slander, at saka po yung evil behavior. Tinignan ko yung Tagalog noon, yung kapaitan o sama ng loob. Nakakagrieve pala sa Holy Spirit yan. Kagalitan o galit. Pangalo yung mangbubulyaw o manlalait. Yung kadaldalan. Ayaw pala ng Holy Spirit yun. Tignan mo ang katabi mo, sabihin mo, buti na lang hindi ka madaldal. Panlima, mananakit ng damdamin. O yung panganim, masasamang akala. Panlima po, the Holy Spirit loves when you talk to Him. The Holy Spirit loves when you talk to Him. Hallelujah. Praise God. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Sa ibang translation, yun ay communion, fellowship with the Holy, koinonia with the Holy Spirit. Gustong-gusto po pala ng banal na Espiritu Santo na meron tayong continuous communion with the Lord. Kaya dapat meron tayong morning routine na nakikipag-fellowship sa Holy Spirit. Meron tayong nightly routine na nakikipag-fellowship with the Holy Spirit. And during the day, continuous tayong nakikipag-communicate sa Holy Spirit. Example ng morning routine, paggising sa umaga, anong gagawin? Start your day with Jesus. Iisipin ka agad si Jesus. Na idideklara mo, right mindset. Ano yung right mindset? Victorious ka dahil victorious si Jesus. Ano yung right mindset? You will praise the Lord. You will thank God. Lord, salamat po, gising ako. Salamat sa masarap na pahinga. Unahin palagi si Jesus. Then you pray. Kung nagdi-devotion ka, read the Word of God. Start your day with Jesus. Start your day in fellowship with the Holy Spirit. Yung mga nightly routine, ewan ko kung paano yung routine nyo bago kayo matulog, pero maganda na bago ka matulog, you thank you, Holy Spirit. Gratitude. Ay, ang daming pwedeng ipagpasalamat kahit walang matinding nangyari sa buong araw. Nang karakal dapat pasalamatan kay Lord. Amen. Thank you, Holy Spirit. Then forgive me, Holy Spirit. Kahit wala kang naisip na nagawa, let the Holy Spirit lead you. Baka meron. Hingi ka ng tawad, magandang palagi tayong nagpapakumbaba at meron tayong repentant heart. And then you pray, guide me, Holy Spirit. Di ba si Bishop, sa panaginip niya, nag-speaking tongues siya, no? Minsan, yung sa panaginip, nagbibigay ng si Lord, guidance. Sabi daw ni Lord, ito yung gagawin, di ba? So even in your panaginip, meron pa rin continuous fellowship with the Holy Spirit. Sino po dito yung natutulog, nag-speaking tongues? Naririnig ng asawa mo. No? Yung mga asawang nagsasalita habang natutulog, may mga nabubuking dyan kaya pakinggan niyang mabuti. Hindi sinasabi lang niya yung mga verses na kanyang ni-memorize. Okay? Praise the Lord. Ayan, panghuli po. The Holy Spirit loves to sanctify the believers. Sabi po sa Romans 15:16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up
of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Spirit. Yung word na sanctification literally means to set apart from special use or purpose. That is, to make holy or sacred. Therefore, sanctification refers to the state of process of being set apart, made holy as a vessel full of the Spirit of God. As a 1 Thessalonians chapter 4, verse 3-4, ang sabi, "For this is the will of God, even your sanctification. So stay away from all sexual sin. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor." Binanggit po niya yung bahagi ng paglilinis, pagsasanctify ni Lord sa atin ay yung mga hindi karapat-dapat na relasyon o yung mga sexual sins, kagaya ng sexual immorality, kagaya ng fornication. Masingit ko lang. Sa akin pong karanasan, sa mga asawang nangangalunya, o even yung mga walang asawa na nakakapag-commit ng fornication, 98% sa kanila, hindi nila binalak na magkasala sa adultery o fornication. Kadalasan, magandang friendship. Kasama sa opisina, kasamang nagtatrabaho, kasama sa gawain na maayos yung relasyon. But eventually, nakakasingit ang kaaway at nadidevelop ang bawat isa. Meron nga kuminsan, mga magpipinsan-pinsan na naglalaro-laro lang, nagbabahay-bahayan, then eventually, nagkakarelasyon. Meron akong alam, pinsang buo Wala, may nangyari na, tinuloy na nila. So warning, mag-ingat. May mga pure friendship na wag nating questionin. Pero dapat, deep within, alam mo na may limitasyon. Ikaw ay asawang lalaki, hindi naman darating ng demonyo sasabihin, halika dito. Wawasakin ko ang buhay mo. Hindi ganon. Darating yan na, "Sir, would you care for a coffee? Sir, parang pagod ka. Gusto mo ng masahe?" Ay, naku, delikado yan. Ang daming masasayang pamilya nawasak dahil sa sexual immorality and fornication. Yung bansang Pilipinas pa naman, nag-top sa buong mundo na number 1 sa pagpunta sa mga pornographic sites. So there is a spirit of sexuality. Meron pong ganong klaseng spirito na kailangan nating labanan na kahit Kristiyano tayo. Kaya pagka kinokonvict ka na ng Holy Spirit at sinasabing, yung pagtitext mo, tingnan mo, meron ng meaning yan. Ayusin mo. Pagka, alam naman ninyo, pag nagtitext ng merong laman, huwag mo nang patulan. Kung sabihin, "Where na you?" Dito na me. "Do you care?" "I care." Naku, ingat. Ingat. Be sensitive with the Holy Spirit. Pag sinasabi ng Holy Spirit, anong ginagawa mo? Sorry Lord, di ba? Yung ang isang kilala ko dahil sa kaka-Facebook, na-search niya yung dating niyang girlfriend, long lost girlfriend, may asawa na siya. Nag-chat sila. Sabi niya, "Pastor, parang nagbabalik yung damdamin." Sabi niya, "Ay, grabe," sabi ko.
ano mo, alisin mo na yan, i-block mo, i-guardian mo, i-depensa mo, kahit sinaranan niya, buti na lang nakinig. Yung iba tinatago-tago pa eh. Be sensitive. Amen po ba? Baka tinatrabaho na ng kawa, hindi mo alam. Baka mas namimiss mo na siya kaysa sa asawa mo. Ay, halak ka, mag-ingat. Yung kasalanang homosexuality at lesbianism ay hindi rin po karapat-dapat na relasyon. Maliwanag po ang sinasabi sa Romans chapter 1, verse 22 to 32. Sabi doon, sa pag-aangking marunong sila, naging mga hangal. At ipinagkait nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. 24. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. 25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa harip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ang kanilang mga babae sa likas na pakikipagtalik sa hindi likas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan nila ang likas na pakikipagtalik sa mga babae at nag-alab ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. 28. At palibas ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpapaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, at may hilig sa chismis. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga suwail sa mga magulang. So nakita po natin yung isang kasalanan dahil hindi pinigilan, yun, dumami yung nagawang pagkakasala. So one sin of lesbianism and homosexuality will lead to worse sins. Kaya napakahalaga sa atin pong buhay, ayan po natin, ang pagsasanctify, ang pagpababanal ng Panginoon sa atin ay magtuloy-tuloy. Sanctification is not merely avoiding sin. It is loving God wholeheartedly, allowing your affection to God to move you towards obedience in our day-to-day life. Paalala po ng 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? You are not your own, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Sa 2 Timothy 2:21, sabi niya, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Alam mo, kaya ang gusto ng kabo, maksak ka sa kasalanan. Kasi pag nagkasala ka, mawawalan ka na ng tapang na magpagamit
Yun lang mag-lead ng prayer, nahihiya ka na dahil may tinatago-tagong pagkakasala. Pero pag matuwid ka, always ready ka. May demon possessed doon. Meron kang tapang. Mag-share ka ng gospel. Kasi nga, you are a ready vessel, sanctified, holy for the Master's use. Sa gabing ito, let's just love the Lord, love the Holy Spirit. At ayan nating dalhin niya tayo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Tayo pong lahat tayo yumuko at manalangin. Sa gabing ito, ang Holy Spirit, meron siyang inaayos sa ating buhay. Ganon ka-powerful ang Holy Spirit. Pag ginayaan mo siyang kumilos, haalisin niya ang bigat, haalisin niya ang lungkot, wawasakin niya ang kasalanan, wawasakin niya ang lahat ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. If tonight the Holy Spirit is exposing yung mga compromises ng kasalanan, surrender that to the Lord right now. Holy Spirit, ipakita po niyo sa amin, Panginoon, yung mga mali sa aming buhay, mga maling damdamin, mga makasariling kaisipan, mga maling desisyon. Pakita po niyo sa amin kung ano po yung mga bagay na nakakalungkot sa iyo. Oh, Holy Spirit, we surrender. We surrender our life to you right now. Hinahayaan lang po namin ang malayang pagkilos, kapuspusan, kapatawaran, kalayaan ng Banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan right now. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, touch my brother. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet. Hallelujah. Sing it again. We fall down. And We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. we humble ourselves, God. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Sing it for the last time. We cry, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, Salamat po, Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Tulungan po niyo kami na maging masunurin sa lahat ng inyong kalooban
At bigyan niyo kami ng biyaya na araw-araw lalago ang aming pagmamahal sa iyo. That we will love you above all, Father God. That we will love you with all of our hearts, with all of our mind, and with all of our soul. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Idinideklara ko ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Nabibigyan namin ng priority at highest respect ang presence ng Holy Spirit sa aming mga buhay. Sa iyo lahat ng papuri, in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.